kababayan, pakinggan po natin itong naging mainit na balita sa Net 25 sa programang Saganang Mamamayan. Ito po ay patungkol po kay Yosek Attorney Claire Castro na isa po siya sa mga nagpapakalat ng fake news patungkol po sa isyo kay Jer Ruiz. Bueno, para sa mga karagdagang detalye, pakinggan natin ang nasabing balita at panoorin natin dito sa Net 25. Nakita mo ngayon tuloy, sa halip na magtrabaho, si Kuya J. Ruiz ay nagpapaliwanag ngayon tungkol sa kanyang sarili. Ayun nga. Diba? Hindi Kung ba? kayo po'y nakapanood lang sa aming kahapon, tapos na yan eh. Tapos na. Wala na sanang issue. Pinaliwanag na namin eh. Binasa na natin ang official statement ni Secretary J. Ruiz. Ayaw nyo kasi maniniwala sa amin eh. Sabi ng iba, paano ba naman kami maniniwala sa inyo eh? Ang unang-unang bumano sa kanya eh. Magkaiba ata sila ng statement eh. Magkaiba nga eh. Oo. Ang sabi ata nung kanyang undersecretary, nag-divest na po. Oo. Paano magdadivest kung hindi ka naman... Hindi naman para sa may-ari. Ano ba talaga? Ayun di ba? nga, oo. Ngayon, ayan pala, kita Hindi, mo. yan ang problema dyan pagka mas marunong ka pa dun sa may katawan, di ba? Dapat kung ako yun, pangungunahan mo eh, di ba? Dapat itanong mo muna. kung ako yun, ang sagot ko doon, hintayin po natin kasi Secretary J. Ruiz po naman ay secretary. Ano niya yan eh, di ba? Siyang may, Siyang higit sa lahat. hindi ko na naman alam kung anong ginawa niya, di ba? Oo. Kasi ang problema, pinangungunahan mo yung hindi mo naman katawan, di ba? Yun ang masakit na katotohanan. Para bang gusto niya, mas marunong ako sa kanya. Alam kong sagutin yan. Para bang lahat ng bagay sa mundo ay kaya mong sagutin. Ayan, napahama ka. Nagkakabiso-biso tuloy-tuloy. Napahama ka. Hindi naman pala yan ang posisyon ni J. Ruiz. Kasi kung pinakinggan niyo po kami, kahapon, kami na bumasa ng posisyon ni J. Ayan Ruiz. nga, Ay, ayan sige. nga. Sa kabatiran po ng ating mga kababayan. Nagpaliwanag ba si... Nagpaliwanag kahapon eh. Pwede ba papanggan yan? Ano bang okay ba tayo? May shot ba tayo ni Secretary? Inamin ba ni Secretary J. Ruiz Na nag-divest siya? Oo, Gaya nag-divest yung sinasabi nung isang tumatahol-tahol? Isa sa mga opisyalis niya? Di ba? Kasi ang sabi po kahapon sa official statement ni Secretary J. Ruiz, wala siyang idadivest kasi empleyado siya. Ayun nga. Siya head ng sales and marketing. Sales and marketing? Hindi sa director. Hindi sa stockholder. Hindi. Paswelduhan lang siya. Yun na nga. So kapag ka nag-resign ka doon, wala ka nang idadivest. Hindi ka na. Sino may sabing nag-divest? Ano ba paliwan? Pakinggan nga natin si Secretary. Meron ba? May shot tayo? Direct? Ayun. Sige nga, pakinggan natin. Secretary J. Ruiz, ano ba masasabi mo? Sige nga. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG 8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po'y nag-resign sa kumpanya. Yun, ang linaw. So, paano yan? Sino ngayon ang nagpakalat ng fake news? Si Attorney Claire Castro. Aba! Nagpapakalat ka ng hindi tama. Ano ba sabi niya? Ang sabi niya, tingnan mo kung tama ito sinasabi niyo. Secretary J. Ruiz kahapon yung statement yan. Kahapon. Is now in the process of divesting his shares. Naku po! Ha? Nagda-divest na raw ng shares niya sa Digital 8. Nagpo-proseso na raw ng pagda-divest. Sinisimula na. Ayun, Saan mo nakuha yung fake news na yan, Attorney Claire Castro? PCO Press Officer, Palas Press Secretary?
Meron ba tayong kahapon? Kasi Meron! briefing niya kahapon yan eh. May report nga si Halos lahat Santos. Lahat ng... ang batas naman po, sabi niya natin, na-allowed po na mag-divest ng shares o interest anumang kumpanyang pag-aari niya within 6 days. Tinindigan pa niya pala, From the time na siya ay mag-assume na posisyon. So yan po ay parating na po. Ibig sabihin, ongoing. At alam naman po niya, yung batas at lahat po naman ng gagawin natin dito ay dapat naayon sa batas. Yun. So nagda-divest daw. Ang sagot ni Secretary J. Ruiz ngayon, Bakit ako magda-divest? hindi naman ako. Wala naman akong shares. Ako'y pangkaraniwan niyang empleyado at naging representante lang ako. Sapagkat may pangalan naman ako, siyempre J. Ruiz ako eh. So halatang halata, Jen, na itong Palace Press Officer ay nag-iimbento. Naku. Di ba? Ako, again, Nelson, ang ating advice kasi, sana ay isipin po ni Yusek na payong kaibigan. Unsolicited advice. Yes. Kasi alam mo naman si Secretary J, kasama mo naman, at ang tinatanong ay personal ni Secretary J, ang pinakamagandang sagot dyan ay hayaan po natin si Secretary J. Ruiz ang magpaliwanag ukol sa bagay niya sapagkat siya po ang pangunahing pinatutungkulan dyan eh. Huwag kang magsisinungaling. Nagsisinungaling siya kasi tinan mo headline pa ng Inquirer Palace. Ruiz follows legal step to divest shares from co-founded firm. Saan galing ang balita? Sa kanya. Sa inyo, Attorney Claire Castro. Pinik up pa ata ngayon ng pati Senado daw eh. Pati nga ang Senado, sabi ng Senado. Ganun nga yung reaksyon. Kasi akala nila, totoo yung sinasabi ng Palace Press Officer. Kasi, sino ba naman magsasabi hindi? Magkakasama sila doon, di ba? Kasi kung pinakinggan nyo kahapon, binasa na natin ang official Kami statement. na nga nagpaliwanag na si J. Ruiz ay walang shares dyan. Pero nauna na natin binasa kahapon yung kanyang statement Bakit gano'n? Mas alam pa namin kaysa sa'yo? Di ba? Ayun ang sabi ko nga. Sa lahat ng bagay, kahit nga minsan, alam mo na, Nelson, alam na natin ang paano isasagot. Yes. Pero bilang paggalang at pagrespeto sa tao. Correct. Kasi naman, baka mamaya meron sa higit na kinalaman pa, gaya niyan. Tama. Secretary mo naman ho yan. Hayaan niyo po na si Secretary J. Ruiz mismo ang magpaliwanag. Baka higit po na maipaliwanag niya ang tama kaysa sa akin. Di ba? Yan ang sinasabi natin, Jen. Pagka ikaw nagmagaling ka na, hahayaan ka sa pagkakamali. Nako. Lalo na, dalawang gwapong puppet ang cute na puppet ang binangga mo. Tutulot ka sa pagkakamali. Kasi kailanman dito ay hindi namin ginagawa yung i-invento dyan, di ba? Di ba? Kung may sinasabi man kami, yun ang sinabi niya. Sapagkat yun ang talaga naman yun ang tama. sinabi mo di ba? Yun ang malungkot ngayon. Paano mo ngayon ibabangon ang puri mo dyan sa pagkakalugmok na yan? Paano mo hindi ka ba magsosorry? Hindi, sabi niya, Secretary J, pasensya ka na, medyo nagbalabis ako sa iyo kahapon, nasabi ko tuloy. Mas marunong ka pa sa sekretary mo, di ba? Nabanggit ko tuloy na ikaw nasa proseso ka na ng pag-divest. Hindi naman, baka naman sa kanya galing yung impormasyon na may share si J. Ruiz sa kumpanya. Ganon. Kasi yun yung balita dati na... Kasi halos na marami nga nag-react. Sabi ko nga sa'yo, pati Senado, pati si Senate President Chis Cordero nag-react Pati nga rin yung Commission on Appointments sisilipin yung punto na yan na conflict of interest. Kaya nga. Ewan ko, Doon sa huling bahagi ng sulat, official statement si Secretary J. Ruiz kahapon, pinaliwanag pa niya bakit walang conflict of interest. Wala nga. Di ba? Empleyado siya. Magkakaroon lamang ngayon na conflict of interest yan kung ako'y shareholder, may-ari ng kumpanya, at kung ano-ano pa man, pero bilang isang empleyado at ako po ay head ng sales and marketing, wala akong conflict of interest diyan. Meron ka bang shot nung kay Claire Castro, yung kanyang version? Yun nga. Para tugmain nga natin kung Secretary J. Ruiz. Kung pareho ba yung tono nila ni Secretary J. Ruiz? Sending. Abangan natin. Kasi talagang magkaiba. Di ba? Ito lang Pinangunahan niya di ba? So, therefore, I therefore conclude
na marami pang mga ganyan na Mangyayari? Ganun ba? hindi naman pala statement. Iniimbento niya, Jen. Iniimbento. Nako, hindi kasi kayo nakikinig sa amin. Kami kamuting kahoy lang. Oo. At kami po, sabi niya, cute na puppet lang kami. Pero ang concern kasi namin ay ang kabatiran po ng higit na nakararami. Yes. Hindi sa pangsariling kapakanan At namin. saka huwag kayong mapahamak sa mga ginagawa ninyo. Di ba? Yung gusto lang namin, baka kami lang ang pakinabang, di ba? Pero ang gusto ng higit na kararami, mas marami pong tao Kaya ang nga. makikinabang sa bagay na yan. Again, wag ho sana kayo magdamdam, wag kayo magdaramdam sa amin. Minsan kasi masakit tanggapin ng katotohanan, Nelson. Ayun. Pero kapag ka tinanggap mo yung katotohanan na yan at itinama mo sa mga susunod, sasabihin mo sa amin, "Oy, salamat, dalawang cute na puppet na itama ninyo." Di ba? Na itama ninyo yung mga bagay-bagay. Ayun ang sinasabi natin, di ba? Di ba? Oo. Ayan, no? Itinanggi ni bagong Communication Secretary Jay Ruiz na co-owner siya ng Digital 8. Oh. Ayun, na may nilagdaan umanong kontrata sa PCSO. Umaabot sa mahigit 200 million. O paano nga magdadivest ito? Ayun, ang linaw na nasagot ni Secretary Jay Ruiz. Sabi niya, fake news po yan. So, ang sinasabihin ba nitong fake news si PPO? Yung kanya, hindi naman siguro. Hindi naman, Nung nag-press con ba si Sec Jay sa Malacanang kayo, nandun din si Yusek? O wala Hindi pa? Hindi ko na monitor din, wala ba siya doon? Baka nagtago na. Hindi naman. Di ba kasi, ako si Jay Ruiz. Ano yung pinagkasasabi mo na nagdadivest? Paano ako magdadivest yan? Kabago-bago natin dalawa rito. Ano ba naman ito? Tapos marunong ka pa sa akin. Ako secretary. Bakit mo ako pangungunahan? Kaya nga, again, ako titindigan ko yung punto natin na sana kapag ka meron ng mga ganyang bagay, maliban sa Pangulo, siyempre, hindi mo naman pwedeng ituro ang Pangulo, kung kapwa mo opisyal, gaya sa PCO, hayaan nating yung tao na yun ang magpaliwanag. Ngayon, kung halimbawa, iba naman ang sitwasyon, Nelson, kung sinabi ni Secretary Jay Ruiz, inutusan ka na ipaliwanag mo nga ito ang sagot ko dyan, ha? Ayun, dapat ganun kasi ang ginagawa niya. Batay po sa pag-uusap namin ni Secretary Jay Ruiz, ito po ang kanyang sinasabi. Ayan, ito po yung official. Ito po yung statement niya. Babasahin ko po sa inyo, ha? Di ba ganun naman talaga dapat? Tama. Ito po yung official statement ni Secretary. Ganito, ganyan. Ito po, kung may tanong man ho kayo, ito na lang po ang pagbabatayan ninyo, yung kanyang official statement. Kasi kahapon lumabas, mga alas 3 na ng hapon, yung binasa mong statement, mga alas 3, alas 4. Tapos na tayo. Alas 5 na yun. Kaya nga, ang mga alas 5 natin binasa mga alas 5 pasado. Ibig sabihin, di ba, yung una nating sigwada, yun palang report ng yung lumabas doon sa online sinasabi news. nga, meron siyang negosyo. Nasabi natin, teka muna, hindi gagawin ni Jay Ruiz yan. Ayun. Tayo nga, wala pang statement. Alam na natin hindi totoo yan, di ba? Ayun ang ganda pinalagay natin kasi wala pa siyang official statement. Mas kilala ko ata si Jay Ruiz kaysa doon kay PPO, di ba? Tama. Pero hindi gagawin ni Jay Ruiz yan. At habang dinidiscuss din natin yun, nung nag-break, lumabas yung official statement. Yung official statement. Buti nga hindi natin na-pick up yung paliwanag ni PPO. Kasi magkakamali tayo ng paliwanag. Kasi diba? yung paliwanag niya, pinick up din naman ng maraming news. Nagkamali kayo lahat. Diba? Kasi mali yun, yung sinabi niya na nagdadivest si Jay Ruiz. Ang ikakatwira naman nung iba, sinabi ho nung official statement ng Malacanang. Paano mo babawiin itong mga lumabas sa pahayagan na nagdivest si Jay Ruiz, di ba? Di ba? Sasabihin niyo, pasensya na po kayo, nagkamali po ako. Yun na lang siguro. Yun dapat. Gaya nung ginawa nung nirereklamo kahapon ni Senador Francis Tolentino. Mayroong may official statement yung Himpilan Nelson na humihingi ng paumanhin. Nagkamali din. Kay Senador Francis Tolentino na talagang sila nagkamali at inaalam na nila kung sino-sino mga nagkamali. Kung paanong siya nadawit doon sa baril na yun, yung kanyang mga larawan. Nagamit yung picture niya. Yun ang ginawa pang background. Yun na nga. Anyway, pagka ready na yung video, para lang ho, sabihin nyo, kayong dalawa kayo okay na. Sige. Ano po ba, anong tinatanong mo, Nelson? Ano yung kanyang naging pahayag? Ano paliwanag tungkol kay Jay Ruiz? Tungkol po sa pagkakabanggit niya. Ito po kahapon ba ito? Tama? Kahapon. Sige. Pakinggan nga natin. Ano ba sabi kahapon tungkol dito sa isong ito kay Secretary Jay Ruiz?
Meron ang batas naman po natin ay allowed po, no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. Bitin naman masyado naman yun. Mas mahaba pa yung binasa ko. Masyado Sabi niya, nagda-divest na? Oo. Yung lumabas sa mga pahayagan. Oo, tsaka yung sa report kagabi, meron din yan. Ayan. Oo. At isunod naman natin, ano sa sinabi ni Secretary Jay Ruiz? Balikan natin yung sinabi ni Sec Jay. Balikan natin. Sec, ano po masasabi ninyo? Iba naman na akong inaayon. Not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG 8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po'y nag-resign sa kumpanya. No further explanation, Your Honor. Lipat na tayo. Nasan? Tapos ang usapin. Kayo na po ang bahalang magbigay ng inyong opinion ukol sa mga bagay na ito.